susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Araw ng pagluluksa ay wala ng luha na tumutulo sa mga mata ni Zoe dahil nauubusan na ito sa kanyang kakaiyak dahil hindi nito matanggap-tanggap ni Zoe ang nangyayari sa kanyang mami kung kaya't iyak ito ng iyak at agad naman nitong naisipan ni Zoe na wala na umano itong kakampi dahil wala na umano ang kanyang mami. At dito hindi naman din ito napigilan ni Dr. Carlos ang kanyang sarili nang makita nito ni Dr. Carlos ang kanyang anak na itong si Zoe na lugmok ay dito hindi naman ito nagdadalawang isip itong si Dr. Carlos na lapitan nito ni Zoe at nang makaharap na nito ni Dr. Carlos ay agad nitong niyakap ni Dr. Carlos itong si Zoe sa kadahilanan na napahagulhol naman din itong si Zoe sa balikat ng kanyang ama. At dito hinahayaan lamang nito ni Dr. Carlos na maglabas ng sama ng loob ang kanyang anak, ngunit agad nitong sinabihan ni Dr. Carlos na wag umano itong magpahalata itong si Zoe, baka mahahalata na umano ito na mayroon umanong ugnayan itong dalawa. Kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Zoe na kailangan pala nitong kontrolin ni Zoe ang kanyang sarili dahil kapag magkakamali umano itong si Zoe ay paninigurado umano na malalaman na ang lahat na hindi umano ito totoong anak ni Dr. Tanyag itong si Zoe. At dito sa araw ng paglibing ni Moira ay hindi na ito kaiyak pa itong si Zoe. At dito sa araw ng paglibing ni Moira ay hindi na tumutulo ang luha ng mga mata ni Zoe sa kadahilanan na ikinagulat naman din nito ni Aling Susan ng kanyang makita itong si Zoe na tila hindi na umano ito nalulungkot at natutuwa umano ito sa mga nangyayari sa kanyang mami. At dito hindi nito napigilan ni Aling Susan ang kanyang sarili at agad nitong napagsabihan ni Aling Susan itong si Zoe kung bakit hindi umano ito nalulungkot na nawala na umano ang kanyang mami. At dito ikinagulat naman din nito ni Zoe nang kanyang marinig ang mga sinasabi ni Aling Susan sa kadahilanan na hindi naman din nito napigilan ni Zoe ang kanyang sarili at agad nitong sinagot ni Zoe itong si Aling Susan at sinabihan na wala umano itong karapatan na pagsabihan si Zoe ng ganun dahil labis-labis umano itong nasasaktan itong si Zoe dahil wala na umano ang kanyang mami. At dito agad naman din itong sinagot ni Aling Susan na hindi naman umano halata na nagluluksa itong si Zoe at tila para pa umano itong natutuwa na wala na umano ang kanyang mami. Sa kadahilanan naman din itong pinagsabihan ni Annalyn ang kanyang lula na tumigil na umano ito dahil nasa harapan umano sila sa kabaong ni Moira. At dito agad naman din itong sinunod ni Aling Susan ang mga sinasabi ng kanyang apo kung kaya't natahimik na rin itong si Zoe at hindi na nito ito nagsasalita pa itong si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pang pangyayari sa kaganapang ito ng abot kamay na pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.